Hello po, magandang araw. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa hand, foot, and mouth disease. Bakit po natin pag-uusapan ito? Kasi dumadami po ang mga kaso natin ng hand, foot, and mouth disease. Ito ay very mild lamang na sakit, kaya lang ito ay nakakahawa. Kaya ito ay concern ng maraming mga parents natin, pati sa mga schools, dumadami na rin po ang mga kaso. Ako po pala ang inyong Nay Darna, your PWD but never a disability, online doc, Nay Darna. So, balik po tayo sa hand, foot, and mouth disease. Ito ay usually it occurs in children, okay, sa mga bata po, at most instances sa mga less than 5 years old po. Ang mga sintomas nito ay pwedeng magkaroon ng rashes or blisters sa ating kamay at sa ating paa, at pwede rin pong magkaroon ng oral sores o mga singaw sa ating labi. Dito po. At pwede rin po sa ating ngalangala. Kaya po ang tinatawag na natin siyang hand, foot, and mouth disease. Ang mga virus po nito ay pwedeng mag-spread through person-to-person contact sa mga unwashed hands po o kaya mga surfaces contaminated with feces. Contaminated po ng pupo ng infected. Pwede rin pong sa ibang secretions like saliva, sa laway natin, sa mga respiratory droplets. Kunwari po, yung blister, na ilagay po yung fluids niya sa may table, at ang table, hinawakan po ng isang bata ulit, pwede na pong makahawa yon. Pwede na pong magkaroon yung batang humawak dun sa table ng HFMD. Kasi po, ito ay virus, it readily spreads from person to person. At dahil virus po siya, ang mga symptoms are very non-specific. Magagamot po siya even without medications. It will go its natural way. Okay? Virus siya, kaya 7 to 10 days, pwede siyang magkaroon sa katawan. Ang treatment po ay supportive at it is geared towards non-specific symptoms, kaya non-specific rin po ang treatment. Kung medyo hindi kumakain ng bata, isuswero po siya, like sa dengue po, no? Walang specific treatment. Kung may lagnat, bibigyan natin sila ng paracetamol. Kung makating konti, bibigyan natin ng antihistamine. Ina-advise po namin ang mga tao sa bahay ng frequent hand washing, tamang paghuhugas po ng kamay. By this time, alam na po natin ang tamang paghuhugas ng kamay. Like sa COVID po, lahat po ng surfaces ng kamay natin iwawash, including po, no, itong mga ito. Okay? At i-avoid din po natin ang paglapit sa mga taong may hand, foot, and mouth disease para po hindi tayo mahawa. Sa mga signs and symptoms naman po, pwedeng magkaroon po ng mga ito, or ang iba po, may konti lang ng mga sintomas na babanggitin ko. Pwede po silang mag-fever, mag-sore throat, mag-flu-like symptoms. Pwede po yon. Ano po yung flu-like symptoms natin? May ubo, may sipon, may sore throat, pangangati na lalamunan, at lagnat. At napaka-specific po na characteristic ng hand, foot, and mouth disease ay yung sinasabi kong blisters or mga rashes po sa kamay at sa paa, pag minsan meron din po sa puwet. Blisters po na yon, may tubig yung mga rashes. Pag po nakakita kami ng ganon, kinoconsider na po namin ang hand, foot, and mouth disease. Sa mga bata naman po, medyo irritable po sila sa mga sanggol, irritable rin po sila, at nawawalan sila ng ganang kumain.
So from initial infection po na pwede nating makuha, mga 2 to 3 days po pwede tayong mag-develop ng fever. Then after 1 to 2 days, magde-develop na po yung mga rashes sa ating kamay at paa. Then it will last for 7 to 10 days. Kailangan na po nating magpa-check up pag hindi na nakakakain ng bata or pag nagwo-worry po tayo na kung ano ba itong sakit ng bata na ito, no? Dapat na po tayong magpa-check up or dalhin sa doktor ang sanggol or ang batang may hand, foot, and mouth disease kapag less than 6 months age po siya, kapag weak ang immune system niya, kapag meron po siyang oral sores or mouth sores na sobrang sakit na hindi na siya makakain, at kapag more than 10 days na po ang sakit niya, meron pa rin. Uulitin ko lang po, ang treatment is very non-specific kasi po non-specific rin po yung mga simptomas po. Para po sa lagnat, magbibigay po tayo ng paracetamol every 4 hours. Para po sa pananakit ng mga oral sores o mga singaw, pwede rin po ang paracetamol kasi may analgesic component po siya, anti-pain. At ito po, pakainin lang po ang bata. Kung may oral sores po siya, pwede pong soft diet, mga lugaw-lugaw para hindi po siya masyadong ngumuya at makakain siya. And then painumin nyo lang po ng maraming tubig para hindi po siya ma-dehydrate. Kasi po ang problema po dyan na hindi nakakakain ng bata is dehydration. Ito po, lagi kong pinapaalala, frequent hand washing po, no? Yung tamang pag-hand wash, and then mag-isolate na po tayo kapag meron po tayong nararamdaman or merong isa sa family members natin ang may nararamdaman, at lagi po tayong mag-iingat, okay? Ingat po!